At ayan po, ready to display na ako dito sa mga pinamili ni Mama para dito sa tindahan. Hello mga kananay kumare ka Frenny. Another day, another vlog. Sabay na pala kami nagising ni Axel. Kaya ayan po, inuna ko talaga itong pagsasaing. Yun ko nga ay wala talagang natira. Mahal naman talaga ng bigas. Kailangan talagang ubusin. Ay masasayang lang kung papanis. Ako talaga kasi magsasaing mga kananay, ini-estimate at sinasakto ko lang talaga. Kasi hirap na talagang sumobra at mapanis. Ay sa mahal pala talaga ng presyo ng bigas ay kailangan mo talagang magtipid. Kasali na talaga yung pagbabudget dyan. At ayan po mga kananay, after ko nga magsaing, andito na po ako sa paghuhugas ko ng mga pinggan. Sa mga pinggan ko mga kananay is kahapon pa ng umaga. Tinamad nga talaga ako. Tapos dapat mga bandang tanghali ay andun ako sa tindahan. Kaya ayan, nakapending na naman yung labahan ko sa mga pinggan. Abay kagabi nga, medyo gabi na din kami nakauwi. Kaya ayan, kinabukasan ko na talagang hinugas. May pagpasensyahan nyo na yung lagayan namin ng mga plato. Ay nagsiksika na sila. Ayaw na ayaw nilang lumayo sa isa't isa. Kumbaga siksik na siksik talaga. Pati mga kutsara ay nilagyan ko na. Gusto ko kasi itong lagay ng mga plato namin kutsara baso. Kasi nga may takip siya. Yung hindi talaga siya napapasukan ng mga ipis. Yan po mga kananay, ang mga pinamili ni Mama sa grocery para dito sa tindahan. So ayan po, nagre-ready na ako sa aking pagdi-display dito. Bay eto, inuna ko na yung paglalagay ko ng sondro. Kung nga, hindi lang talaga ako taong bahay. Taong tindahan din ako. Kaya lang, walang mga sweldo. Minsan talaga sa buhay-buhay natin, nafe-feel natin na medyo napapagod na rin tayo. Pero dapat lumaban. Meron din sa punto natin sa buhay natin na gusto natin ng konting appreciation lang. Sobrang saya na natin. Gusto ko talagang ilabas kung anong nararamdaman ko. Kaso mga kananay, walang gustong makinig at walang gustong willing makinig. Kaya ayan mga kananay, sinasarili ko na lang. Itong pagbablog ko na lang ang inaatupag ko. Para mawala-wala naman itong mga iniisip ko at nararamdaman ko. This past few weeks mga kananay, ang dami ko talagang iniisip tungkol sa kalusugan ko, tungkol sa insecurities ko. Siyempre dun sa mga taong hindi marunong ma-appreciate kung anong mga ginagawa mo. Sa mga taong pinupuna lahat ng kamalian mo pero hindi nakikita lahat ng mga ginagawa mong tama. Kumbaga hindi talaga marunong mag-appreciate lahat ng mga ginagawa mo. Yung mga tao na akala mo silang magko-comfort sa'yo, silang unang uunawa sa'yo, sila ang magbibigay sa'yo ng panatag na loob. Pero kabaliktaran pala. Ayoko rin mag-share sa aking nanay kasi ayoko nang dagdagan yung stress niya. O sa dami naman ng stress ng aking nanay, ayoko nang dagdagan pa. Abay gusto ko talaga ipakita sa aking nanay na matatag ako. Parang nakakalungkod lang talaga mga kananay. Na ako lang talagang mag-isa ang lalaban sa mga problema ko. Walang katuwang. Kung gusto mo lang naman i-comfort ka, di yung bibigyan ka pa ng sama ng loob. Tapos kumbaga ikaw pa talagang magpi-fleece, pang magmamakaawa, ikaw pa talagang magpapa-low price. Iniisip ko mga kananay, ganito pala talaga. Mag-isa kang housewife, wala ka sa posisyon magreklamo, wala ka sa posisyon magbigay ng opinyon, wala ka sa posisyon para magbigay ng desisyon. Ang role mo lang talaga mag-alaga ng anak, magluto, maglinis, maglaba. Kumbaga wala ka ng karapatan. Ito nilalahat itong housewife para sa akin to mga kananay. Disclaimer lang po. Pasensya na kung dito ko nilalabas sa aking pag-voice over. Pag itatago ko pa ay sasabog na ako. Abay pasensya na po. Kasi nga mga kananay, walang sinong gustong makinig at willing makinig sa akin. Dito ko na lang ibubuhos sa aking pag-voice over. At nang nakarating dito sa aking video ay maraming salamat. Maraming salamat sa pakikinig. At kahit papano naman ay gumaan naman ang aking pakiramdam. Please pa-follow, like, and share naman po. Kaya ayan po mga kananay, salamat sa panonood. God bless po sa inyo.